Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1701. At pagkatapos nito, si Gerlad at ang iba pa ay lumingon at lumakad palayo. Bago umalis, sinukbit ng babae ang mga gintong barya sa kanyang mga kamay at tumayo roon ng mahabang panahon. Nakarating sila sa kanilang huling patutunguhan sa gabing iyon at pagkatapos ng ilang paghahanap, natuklasan nila ang isang angkop na hotel na matutuluyan. Ang bawat isa ay nagsimulang magpahinga sa sandaling natapos na nila ang pag-unpack dahil lahat silang lima ay magbabahagi ng isang silid ngayong gabi. Kahit na nakaupo si Ray sa isa sa mga kama sa puntong ito, hindi niya maiwasang sabihin, upang maging ganap na matapat, G. Crawford, naniniwala akong dapat kaming umalis sa Dragon Blood City sa lalong madaling panahon. Sa kadahilanang ito, malamang na ang Halter Oak Union ay maghihiganti laban sa amin pagkatapos nating magawa ang gawaing ito. Kahit na ang Halter Oak Union ay may napakalaking pampulitika at militar na lakas sa Dragon Blood City, sumunod lamang na mabilis nilang matutuklasan na ang apat sa kanilang mga alagad ay pinatay, at ito ang dahilan kung bakit nababahala si Ray. Dahil naintindihan na ito ay magiging mapanganib para sa kanila na manatili sa teritoryo ng kaaway ng masyadong mahaba, tumango si Gerald habang sinabi niya, naiintindihan ko ang iyong pangangatuwiran. Mabuti na lang. Dito na lamang tayo uupo at aalis ng maaga sa lungsod bukas ng umaga. Si Gerald mismo ay hindi nais na maglaan ng isang makabuluhang dami ng oras at lakas sa Halter Oak Union. Walang alinlangan na ang pagiging nakagapos sa pangkat na iyon ay magpapabagal sa kanyang napakahalagang misyon. Batay sa kung ano ang naunang sinabi, mas maaga silang makaalis mula sa lugar na ito, mas mabuti ang kanilang mga pagkakataon na maiwasan ang anumang mga problema. Sa sandaling iyon, ang tunog ng basag na baso ay maaaring marinig sa loob ng tagwan ng Halter Oak Union. Ito ay dahil sa isang galit na tagapakinig ng tigre na nagpasabog ng isang maliit na tasa sa lupa, na naging sanhi ng isang mahusay na tunog, na ang master ng Halter Oak Union na Tiger Layfield ay natapos na mabasag ang tasa sa entablado. Sumisiksik sa mga piraso ng basag na palayok na nakakalat sa sahig, ang tigre ay nagbigay ng isang galit na galit habang nagmumura siya paano nila pinapatay ang apat na aking mga kapatid mula sa iisang unyon. Hindi ko papayagang makawala sila kung ito ang huli kong ginagawa. Ayon sa aming natuklasan, ang taong nangangasiwa sa pagkamatay ng aming mga kalalakihan ay malamang na mas bata. Kasama niya rin ang apat pang iba pang mga adventurer. At ayon sa narinig, dapat ay nasa Dragon Blood City pa sila. Sumagot si Zuyo Curtis, isang scarf na lalaki na tumawag sa kanyang sarili Zuyo dati habang nakatingin siya sa tiger. Ang kanyang pamagat ay master ng Halter Oak Union, ang pangalawang master. Sa puntong iyon, nagsimulang yumengal ang tiger at sinabing, makatuwiran ito. Sinyo lang ipadala kaagad ang aming mga kalalakihan upang maghanap sa bawat sulok at krani ng Dragon Blood City. Sino mang may pananagutan dito ay dapat na mahatulan sa hustisya. Patay o buhay. Walang sino mang makakawala sa paggulo sa Hulk Union at makawala dito. Upang sabihin wala sa mga nasa Hulk Oak Union, wala sa sino man sa lungsod ang nagtangkang magalit sa kanila. Ngayon na ang apat sa mga alagad ng Union ay pinatay, naramdaman na parang isang direktang hamon sa autoridad ang naibigay kahit papaano sa Tiger. Tiyak na binigyan nito ang paliwanag kung bakit siya ay sobrang irate. Walang nahanap na issue si Zuyo sa utos ng Tiger, subalit maaaring ang kaso ay iba pa. Alam na mas mahusay kaysa sa makaranas muli ng galit ng tigre, matalino niyang hinawakan ang kanyang dila. Habang papalabas na siya ng bulwagan, itinuring niya ito ng lubos na respeto sa pamamagitan ng unang pagpapahayag ng kanyang pag-alis. Kahit na sa gabi, ang gabi ay tiyak na nakakalito at nakakabaliw. Kinabukasan, tinipon ni Zuyo ang maraming mga miyembro ng Union na mayroon siya sa kanyang trabaho at pagkatapos ay pinangunahan silang lahat sa isang paglilibot sa Dragon Blood City. Habang nakasakay sa mga kabayo, nagsimulang maghanap ang mga kalalakihan ng mga pag-aari ng bawat sambahayan mula sa bubong hanggang sa bodega ng alak na mayroon o walang pahintulot mula sa mga residente na naninirahan doon. Sa gitna ng labanan, hindi lamang ang mga residente ng lungsod ngunit ang lahat ng mga mamamayan ng rehiyon ang naapektuhan. Kabilang sa mga individual na natagpuan sa labas ng lungsod, ang mga tao na hindi mga mamamayan ng Halter Oak Union ay malupit na kinwestiyon at minaltrato. Hindi mahalaga kung ano, susubaybayan nila si Gerald at ang kanyang pangkat, anuman ang sitwasyon. Ito, tulad ng naisip mo na, ay isang hindi matagumpay na taktika, tulad ni Gerald at ng iba pa, na natutulog na sa kanilang mga silid dahil dito ay nagising. Matapos ang pagsilip sa bintana, natagpuan ni Ray ang isang pangkat ng mga tao na nakatingin sa labas, na kung saan binigyang kahulugan niya bilang sila ay nagkaroon ng interes sa kapitbahayan.
Napansin ni Gerald kung gaano naging mapatla si Ray at hinimok ito sa kanya na magtanong ano ang mali. Ako, ito ang mga tao ng Hulk Union. Batay sa nabanggit, malamang na dumating sila para sa iyo. Sabi ni Ray nang humarap siya kay Gerald. Ganoon ba? At pagkatapos, dapat ba tayong gumawa ng anumang naiiba ngayon? Kabanata 1702. Hindi mapigilan ni Gerald na kumunot ang noo nang makita ang pag-aalala ni Nori nang tanungin niya ang tanong na iyon. Hindi ka panipaniwala na ang Hulk Union ay kumilos ng napakabilis. Sumunod si Gerald pagkatapos ng isang maikling pagpos ay pak ang iyong mga gamit. Pansamantala, aakyat kami sa bubong. Nang marinig ito ng iba, mabilis nilang sinunod ang mga tagubilin. Lahat silang lima ay tumalon papunta sa bubong mula sa bintana ng hotel ilang sandali lamang. Ang plano ngayon ay humiga at panoorin kung paano naganap ang sitwasyon. Nang si Zuyo at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa hotel halos ilang segundo pagkatapos nilang makarating sa bubong. Nalaman ni Zuyo na ang mga hinahanap nila ay narito pagkatapos na tanungin ang may-ari ng hotel. Agad na diniretso ni Zuyo ang may-ari ng hotel na dalhin sila sa silid ni Gerald. Nang dumating si Zuyo sa pintuan, binuksan niya ito ng malakas na putok at sinabi sa kanyang mga tauhan na sumugod. Mabilis nilang napagtanto, gayunpaman, na ang silid ay walang laman. Tinaasa ng kilay ni Zuyo ang may-ari ng hotel bago umungol, nasaan na sila? Hindi ba sinabi mo na dito sila magpapalipas ng gabi? Matutulog silang lahat sa silid na ito. G. Curtis, sinisiguro ko sa iyo na wala sa kanila ang umalis sa pintuan. Mangyaring maniwala ka sa akin. Bulyo ng may-ari ng hotel takot na nakatingin kay Zuyo. Nakikita kung gaano takot ang may-ari ng hotel, alam ni Zuyo na hindi siya maglakas loob na sabihin sa kanya ang totoo. Tumingin siya sa bukas na bintana matapos itong mapansin at bulalas. Dapat nakatakas sila sa bintana. Dapat nating sundin sila kaagad. Sa pamamagitan nito, si Zuyo at ang kanyang mga tauhan ay sumugod palabas ng hotel papasok sa kanilang mga kabayo. Si Gerald at ang kanyang pangkat sa kasamaang palad ay hindi kailanman umalis sa hotel. Kinugol nila ang buong oras sa bubong. Si Gerald at ang iba pa ay bumaba mula sa bubong at muling pumasok sa kanilang silid sa bintana matapos matiyak na umalis na si Zuyo at ang kanyang mga tauhan. Nakita nila ang may-ari ng hotel na nakatayo roon ng masilaw kaagad sa kanilang paglalakad. Sinabihan si Gerald na lumakad sa may-ari ng hotel matapos magulat na makita siya sa ganoong kitakot-takot na estado. Nang mapansin siya ng may-ari ng hotel na papalapit na siya, umatras siya ng ilang hakbang bago dumula sa isang sulok at pumulupot, sumisisi, "Please sir. Mangyaring huwag akong patayin. Wala akong pahiwatig. Patayin. Wala naman akong iniisip na ganyan, boss. Papalapit lang ako sa iyo para sabihan ka na huwag sabihin sa iba sino pa rin tayo nandito. Gayon din, isaalang-alang ito. Isaalang-alang ito ng dagdag na kabayaran." Sinabi ni Gerald habang tinatanggal ang isang dakot na gintong barya sa kanyang bulsa at iniabot sa may-ari ng hotel. Ang pinakamapanganib na mga lugar ay karaniwang ang pinakaligtas, tulad ng sinabi, at iyon ay tiyak na totoo ngayon. Dahil sinalakay na ni Zuyo at ng kanyang mga tauhan ang lokasyon, walang dahilan para bumalik sila. Sa pag-iisip na iyon, maaaring manatiling nakatago dito sina Gerald at ang kanyang mga kasama. Anuman sa sandaling napagtanto ng may-ari ng hotel na si Gerald ay hindi matapos ang kanyang buhay, masaya siyang sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Inaabot sa kanya ni Gerald ang napakaraming malaking halaga ng pera na naselyuhan ang deal na hindi niya gagawin ang mahirap para kay Gerald anumang oras sa lalong madaling panahon. Si Gerald at ang kanyang pangkat ay nagtago doon ng isang buong araw matapos na umalis ang may-ari ng hotel. Ang pangkat ng limang naglakas loob na umalis sa hotel lamang pagkatapos hamaupa ang pag-aalsa sa ikalawang araw, gayunpaman, kaagad na ginawa nila, sinalubong sila ng isang babaeng boses na tumatawag, "Aking tagapagayos." Nang humarap ang grupo sa pinagmulan ng boses, napagtanto nilang ang babaeng ito ang naisave ni Gerald noong nakaraang araw. Si Gerald na may isang nakataas na kilay, nagtanong, "Bakit nandito ka pa rin sa lungsod?" "Itabi mo yan, benefactor, alam kong nagkakaproblema ka. Sa pag-iisip na iyon, nakikiusap ako sa iyo na sumali ka sa akin." Sa seryosong ekspresyon ng mukha, sumagot ang babae, "Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar kung saan hindi ka nila mahahanap." Lahat sila parang naniwala sa kanya, nagpapalitan ng tingin. Sa pag-iisip na iyon, ang pangkat ng limang tao ay nagsimulang sundin ang kanyang lead. Kabanata 1703. May sumigaw matapos ang grupo ay naglalakad ng medyo matagal. Kung hindi ito si Miss Zorn, sino ito? Natigil silang lahat na anim nang marinig nila iyon at lumingon upang tingnan kung sino ang nagsabi nito. "Oh, ikaw ito," sabi ng tagapagsalaysay. Sa isang paghilik, sumagot ang babae, "Ano ang utang ko sa kasiyahan na ito, batang Panginoon ng pamilyang Rowe?"
Ito ay malinaw mula sa kanyang tugon na wala siyang positibong impresyon sa kabataan. Si Gerald at ang iba pa ay walang problema sa pag-alam kung bakit. Pagkatapos ng lahat, isang solong sulyap lamang ang napansin nila na siya ay isang hedonistic na bata na may mayamang magulang. Ang pangalan ng binata ay Kwon Ro at siya ang batang Panginoon ng pamilya Ro tulad ng sinabi ng babae. Ang Rose ay kilalang kilala sa kanilang lakas lalo na sa Dragon Blood City. Ang Kwon ay nakapasok na sa ikatlong kaluluwa ng Sage Realm ayon sa obserbasyon ni Gerald na ipinapakita na ang lakas ng pamilya Ro ay hindi pinalalaki. Nako, Miss Zorn, huwag kang masyadong lamig. Ano man, narinig kong natalo ang iyong nakatatandang kapatid sa kompetisyon ng martial arts. Iyon ay ipapakita lamang kung gaano katalinuhan ang naging mga Zorn. Kung isa sa alang-alang na wala kang anumang kasanayan sa martial arts, sa palagay ko ligtas na sabihin na ikaw ang pinaka nakakahiyang miyembro ng iyong pamilya. Kuip Kwon, ang kanyang mga salita ay tumutulo sa paghamak. Melanie Zorn ang totoong pangalan ng babae at siya ang pangalawang anak na babae ng pamilya Zorn. Si Juno ang pangalan ng kanyang kapatid na babae at sumulong siya sa pangalawang kaluluwa rango ng Sage Realm. Si Melanie ay walang anumang kasanayan sa martial arts tulad ng sinabi ni Kwon. Bilang isang resulta, ang kanyang pamilya ay hindi kailanman nagkaroon ng positibong impresyon sa kanya at ang kanyang kapatid na babae ay palaging binibigyan ng prioridad kaysa sa kanya. Lumilitaw na ang aking kapatid na babae ay hindi nagturo sa iyo ng isang aralin sa mahabang panahon sapagkat malaya kang maghintay sa paligid lamang upang ako ay lokohin. Pagmamaktol ni Melanie habang nakatingin sa mata ng mayabang. Tumawa si Kwon ng tawa, hindi mo ako naiintindihan, Melanie. Bakit kita pagtawanan? Hindi, narito lang ako upang malaman kung sino ang tumalo sa iyong nakatatandang kapatid na babae. Kung sakali man na masagasaan ko sila sa kalye. Kung gagawin ko ito, sisiguraduhin kong magturo sa kanila ng isang aralin bilang parangal sa iyong kapatid na babae. Hindi mapigilan ni Gerald na mapang-isi sa kanyang ulo habang pinapanood ang pagmamayabang ni Kwon. Napakalaki at nakakaaliw para sa isang tao lamang sa Sage Realm's 3rd soul rank na sobrang mayabang. Hindi ba totoo na hindi mo hinihila ang binti ko? Nagtanong si Melanie, ang kanyang kalooban ay nagbabago mula sa mabangis hanggang sa mausisa sa isang iglap. Maaari mong makita ang mga gears sa pugiling ng ulo ni Melanie kung binigyan mo ng sapat na pansin, syempre. Sabi ng nagsalita, pagkatapos ng lahat ako ay isang tao ng aking salita. Ang mga ito ay kasing ganda ng patay kung mahuli ko sila. Habang tinatapik ang kanyang dibdib sa harap ni Melanie, may kumpiyansa namang sagot ni Kwon. Tumingin si Melanie sandali kay Gerald nang marinig niya iyon. Well, kung sasabihin mo. Sabi niya sa wakas, mahahanap mo rito ang taong hinahanap mo. Natigilan sandali si Kwon habang pinagmamasdan ang pagturo ni Melanie kay Gerald. Ang isipin na si Gerald na hindi kapansin-pansin sa hitsura ay ang may kagagawan. Nagulat din si Gerald habang naguguluhan siya. Who the hell is her sister? Siya ay nagtaka. Huwag mo akong gamitin bilang isang scapegoat. Biruin mo ba ako, Melanie? Na para bang ang matalino na taong ito ay maaaring talunin ang iyong kapatid na babae. Kuip Kwon, masama ang tingin kay Gerald bago ibinalik ang tingin kay Melanie. Tulad ng kung gagawa ako ng isang biro tungkol sa isang bagay na napakaseryoso. Bagaman dahil sa iyong pag-aalanggan, iniisip ko kung ikaw ay simpleng natatakot, pinagtawanan si Melanie. Si Kwon, na pagiging walang muwang sa kanya, ay nahulog kaagad sa pain. Galit na bulol ni Kwon bago tinuro si Gerald at sumisigaw, ikaw at ako, isa-isang. Gusto mo bang kunin ang hamon ko? Casual na tanong ni Gerald, sigurado ka? Siyempre ako. Sabi ng nagsalita. Kwon scoff, maliban kung ikaw ay masyadong manok upang tanggapin. Ay hindi, nag-aalala lang ako na mawawala ka ng kaunti para sa gusto mo. Kalmado at tiwala ang sagot ni Gerald. Gayunpaman, upang isiping Melanie ay magdudulot sa kanya ng anumang kaguluhan. Kabanata 1704. Sa paraan ng pagpunta ng mga bagay, hindi siya madaling makakalabas dito. Lihim na kinindatan ni Melanie si Gerald bago bangulong, mangyaring turuan mo siya ng aral para sa akin, Gerald. Bago pa masabi ni Gerald ang iba pa. Ang taong ito ay palaging nakakaabala sa akin. Mangyaring tanggapin ang aking mga paumanhin para sa pagpapaalala sa iyo na hindi ako ang iyong tinanggap na thug. Humihingi ako ng paumanhin kung pinatunog ko ito sa ganoong paraan, ngunit mangyaring tulungan ako. Huwag mag-alala kung may maliman, responsibilidad ko ang buong responsibilidad. Nagmamakaawa kay Melanie na ginagawang mga mata ng aso ang aso. Napabuntong hininga lang si Gerald habang pumayag sa kanyang hiling matapos marinig iyon. Hoy, anak, kailangan mong mandaya upang matalo si Juno, tama. Hindi mo siya maaaring ibaba sa ibang paraan.
Sa pag-iisip na iyon, inaasahan kong handa ka para sa isang mahusay na pag-thrash. Quip Kwon, tiwala na tinuro si Gerald. Tumakbo si Kwon patungo kay Gerald bago pa tumugon si Gerald. Si Kwon naman ay mabagal at hindi maiwasang maawa si Gerald sa kanya. Ang Kwon ay marahil ay kasing kalahati ng mabilis kay Meilani na wala pang pagsasanay sa martial arts. Nadama ni Gerald na ito ay kasuklam-suklam na kahit na gumawa ng isang paglipat sa mansanas kabataan ngayon na nakita niya ang underwhelming lawak ng lakas Kwon. Kahit na ngayong ang mga bagay ay umabot sa puntong ito, kailangan pa rin niyang talunin ang Kwon sa huli. Hindi tinutulan ni Gerald na magsaya muna kasama si Kwon bago siya talunin kahit naawa siya sa mahina. Si Gerald naman ay madaling iwasan ang suntok ni Kwon sa pamamagitan ng paggalaw ng bahagya sa tagiliran. Gumanti si Kwon ng isang clawing attack sa sandaling na pagtanto niya na ang kanyang atake ay hindi nakuha. Naturally, mabilis na nag-react si Gerald, tinaas ang braso upang harangan ang atake ni Kwon. Bahagyang nagulat si Gerald nang magawang gupitan ng atake ni Kwon ang manggas ni Gerald. Ang pag-atake ay lumitaw na ang Dragon Claw sa masusing pagsusuri. Tuldok-tuldok. Halimbawa, ang Kwon ay nagamit ang discarding iyon. Hindi ito masama. Napagkadalubhasaan mo ang pag-atake ng Dragon Claw, binabati kita. Umatras si Gerald at ngumiti ng Diyos kay Kwon habang sinabi niya ngayon ay medyo nakaka-interes ang mga bagay. Kaya anak, ito ang hangganan ng iyong lakas. Oh, aking kabutihan. Si Kwon, napuno pa rin ng kumpiyansa, ay nanunuya, wala akong ideya kung paano mo din pinabagsak si Juno. Si Gerald, kung tutuusin, ay walang paraan upang labanan siya. Si Meilani naman ay buong namulat sa iniisip ni Gerald. Masasabi niyang nakikipag-agawan lang si Gerald kay Kwon mula sa kinatatayuan niya sa gilid. Ang paggamit ng aktwal na mga kasanayan sa Kwon ay magiging isang pag-aaksaya ng enerhiya na ibinigay lakas ni Gerald. Hindi mo pa ako natalo. Bulalas ng tagapagsalaysay. Hindi mo ba naisip na medyo walang kahihiyan na maging sobrang kumpiyansa hanggang sa gawin mo? Gumanti si Gerald, hindi man niya nakita ang puntong galit sa ganoong mahinang tao. Ha, sabi ng nagsalita. Sige. Bulalas ni Kwon, narito ang iyong huling hampas. Bago tumalon at sipa sa mukha ni Gerald. Ang kalmadong si Gerald naman ay pasipa lang sa papasok na kabataan sa tagiliran. Natagpuan ni Kwon ang kanyang sarili na lumilipad ng dosenang mga paang layo matapos na hindi mababara ang pag-atake sa oras. Si Kwon ay bumagsak sa lupa sa sobrang lakas na hindi niya mahanap ang lakas na gumapang pabalik. Ipapakita lang iyan kung gaano kabisa ang simpleng sipa ni Gerald. Kabanata 1705. Nang makita ni Meilani si Kwon na nawasak ng ganoon, hindi niya mapigil ang ngumiti. Sa kanya, sa wakas ay nag-aani na siya ng mga bunga ng kanyang pinaghirapan at nararapat sa kanya ang lahat ng nangyari sa kanya. Anuman, wala siyang pakialam sa nangyari sa tabi niya. Pinangunahan ni Meilani si Gerald at ang iba papalayo doon, isinasaalang-alang ito. Si Kwon, na nahimitay sa sakit, ay unti-unting nagkamalay, hindi nagtagal makalipas na silang umalis, nang gumapang siya sa kanyang tuhod, agad niyang ipinatong ang kamay sa dibdib dahil sa sobrang sakit. Lumitaw siya na nagdusa ng panloob na pinsala, mabilis niyang napagtanto na wala sina Meilani at Gerald kung saan siya matatagpuan nang tumingin siya sa paligid. Hindi magawang manatiling malay si Kwon dahil sa isa pang alon ng matinding kirot at napunta siya sa lupa, tuluyan ng naubos na enerhiya. Tuldok-tuldok. Si Gerald at ang kanyang pangkat ay nakarating sa bahay ng pamilya Zorn ilang sandali pagkatapos na isinasama ni Meilani. Gerald, hindi ako makapaniwala kung gaano kakalupit kanina. Malinaw mong mailabas siya ng mas maaga, ngunit pinilit mong ipahiya muna siya. Piniro si Meilani. Excuse me, prinsesa. Ikaw ang naglagay sa akin sa sitwasyong iyon upang magsimula. Hindi ko lang matawagan ang isang tunggalian sa loob ng ilang segundo. Gayon din, habang nasa paksa tayo, huwag mo akong gagamitin upang magawa ang mga bagay-bagay. Tuldok-tuldok. Automatikong bumulong si Gerald. Ginawa niya ang isang punto ng pagbibigay diin dito upang hindi patuloy na gawin ni Meilani ang parehong bagay. Kung tutuusin, kung patuloy niyang ginagamit siya sa paraang dating siya, tiwala si Gerald na hindi magtatagal bago siya mapunta sa mas mahirap pang mga sitwasyon. Mayroon na siyang Kwon bilang isang kaaway bilang karagdagan sa Hulk Union. Si Gerald ay simpleng humarap sa isang sunod-sunod na problema. Sa anumang kaso, nang marinig iyon ni Meilani, mabilis siyang tumango bago tumugon, "Got it." Huwag kang mag-alala, naghahanap lang ako ng paraan para matanggal siya ng mas maaga. Ipinapangako kung wala ng ibang pagkakataon. Sa totoo lang, labis na ang kanyang kasiyahan na pumayag si Gerald na tulungan siya sa pagtuturo ng isang aralin sa Kwon. Anuman, habang si Gerald at ang iba pa ay nasa bahay na ngayon ng pamilya Zorn, mabilis na dinakip ng kwayan ang kanyang mga nasasakupan. Matapos madala sa bahay ng pamilya Rowe, malinaw na ang mga kakayahan ng martial arts ng Kwon ay natatakan.
Hindi makagalaw si Kwon ng mag-isa dahil sa shambles ang kanyang pag-andar sa motor. Tatlong matandang kalalakihan na nakasuot ng mahabang balabal ang nakita na nakatayo sa paligid ng kama ni Kwon sa patay na ng gabi makalipas ang ilang araw dahil nasira siya ng laban niya kay Gerald na natili sa kama si Kwon. Ang katotohanan kailangan niya ng tulong mula sa kanyang mga tagapaglingkod upang maisagawa kahit na ang pinakapangunahing gawain sa araw-araw tulad ng pag-inom, pagkain at kahit sa pagpunta sa banyo, labis siyang pinahiya. Sa kabila nito, si Quidro ay hindi nag-aalangge na gumastos ng isang malaking halaga ng pera upang pagalingin ang kanyang anak. Sa pag-iisip na iyon, nagbayad siya ng napakalakas na halaga upang kunin ang tatlong matandang lalaki mula sa Glenpoa Mountain, na ang bawat isa ay nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan sa martial arts sa pag-asang tumulong sa paggaling ng kanyang anak. Tuldok-tuldok. Sa anumang kaso, sinabi ng isa sa mga nakatatandang kalalakihan na, seryoso talaga ang kalagayan ng Young Master Rowe. Matapos umupo sandali sa tabi ni Kwon upang suriin ang kanyang kalagayan. Si Quid, nag-aalala at tinanong, gaano ba kami kaseryoso tungkol dito, G. Quarles? Tulad ng sinabi ni Quid, ang pangalan ng matanda ay Lidorn Quarles at umusad na siya sa ikatlong ranggo ng Avatar Realm. Labis, Master Rowe, sabi ng tagapagsalaysay. Pagkatapos ng lahat batay sa mga pinsala na kanyang natamo, masasabi ko na kung sino ang gumawa nito sa kanya ay isang mabigat na kalaban. Ang pag-atake ng sumalakay ay kapwa mabangis at mapagpas siya, at naibigay sa lawak ng pinsala na eksaktong idinulot ng welga. Natatakot ako na hindi madali itong pagalingin ng batang Panginoon, sumagot si Lidorn, umiling-iling at bamaantong hininga. Hindi mapigilan ni Quid na kumunot ang noo habang dumadaloy sa kanya ang galit ng marinig iyon. Kaya ito ay ganap na perpekto. Alam ni Quid na hindi siya makakakuha ng eksaktong paghihiganti sa ngalan ng kanyang anak ngayon na alam niyang ang nanakit ay labis na makapangyarihan. Ang katotohanan na ang Zorn ay ang mga tunay na karibal ng Rose sa Dragon Blood City ay hindi nakatulong sa mga bagay. Sa kalagayan ng kanyang anak na lalaki, ang isang pag-away sa mga Zorn ang ganap na huling bagay na kailangan niya ngayon. Si Quid, sa kabilang banda, ay binibigyang pansin ang pagpili ng mga salita ni Lidorn kanina. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sinabi mo na ang paggamot sa kanya ay magiging mahirap, tinanong niya, umaasa para sa isang lining na pilak. Gayunpaman, nangangahulugan ba ito na maaari pa siyang gumaling? Narinig iyon, inilipat ni Lidorn ang kanyang tingin kay Quid bago dahan-dahan na tumango. Kabanata 1706. Tama ka. Habang ang paggamot sa isang tao na nawala ang kanilang mga kasanayan sa martial arts ay naging napakahirap mula pa noong madaling araw, mayroong isang paraan upang magawa ito. Tuldok-tuldok. Kung makakakuha tayo ng isang sinaunang lihim na gamot na kilala bilang Godigella, ang iyong anak ay walang alinlangan na gagaling. Ipinaliwanag ni Quid, kapag na-ingest ito ng batang master, walang alinlangan na maibalik niya ang kanyang kakayahang gumamit ng martial arts. Masigasig na nagtanong si Quid, at paano ko makukuha ang gamot na ito? Ang pagkuha ng gayong mahalagang gamot ay hindi magiging simple. Kaya ayon sa alamat, ang Godigella ay matatagpuan sa Treeholm Highlands kung saan malawak ang mga ilog at sapa ng crisscross. Sabi nga, hindi madaling dumaan. Bilang patunay, ang Godigella ay matagumpay na nakuha ng 2 beses sa kasaysayan. Sagot ni Lidorn. Habang ang pandinig ay nakakapanghina ng loob, mas minabuti na wala talaga itong lunas. Sa pinakamaliit, ang kanyang anak na lalaki ay nagkaroon ng pagkakataong gumana ng normal muli. Huwag kang mag-alala, G. Quarles. Inihayag ni Quid na kukunin ko ang Godigella sa isang paraan o sa iba pa. Habang tiwala siyang tumingin kay Lidorn. Sige, kung ganon. Sa ugat na iyon, nakyusyoso ako kung ang taong nakasugat kay Young Master Rowe ay nasa Dragon Blood City pa rin, maaari rin tayong maghiganti sa iyong anak dahil narito na tayo. Sinabi ni Lidorn. Pinagbigyan sila ni Quid ng mga regalo kaya't ang pinakamaliit na nagawa nila ay ang maghiganti sa ngalan ng kanyang anak. Halatang sobrang saya ni Quid nang marinig iyon. Si Gerald at ang kanyang posse ay nasa masamang oras ngayong naipasok ng tatlong ito ang larawan. Sa kabila nito, pinilit ni Quid na tanungin. Sigurado ka ba, G. Quarles? Ikaw mismo ang nagsabi na ang bata ay napakalakas. Tumugon si Lidorn ng may tiwala na tawa at sinabing huwag kang mag-alala. Sa aming pinagsamang mga kakayahan, walang alinlangan na matatalo siya ng 3. Ngayon nang walang karagdagang pag-uusap, lalabas kami upang makapaghiganti sa ngalan ng Young Master Rowe. Hanggang sa muling mag-cross ang landas. Ang lahat ng 3 matatandang lalaki ay lumundag na sa mga anino, ang kanilang patutunguhan na tirahan ng pamilya Rowe, bago pa tumugon si Quid. Samantala, si Gerald at Meilani ay nagpapahinga sa likod ng hardin ng pamilya Rowe. Si Meilani mismo ay tila nasa sabik na makaupo at makausap si Gerald sa ganitong pamamaraan.
Pagkatapos ng lahat nagkakaroon na siya ng damdamin para sa kanya mula noong siya ay nagligtas sa kanya, anuman, si Gerald at ang kanyang mga kasama ay ligtas sa bahay ng pamilya Zorn sa buong panahon dahil ang pamilya ni Meilani ay napakalakas at maimpluwensyang sa lungsod ng Dragon Blood. Walang nangahas na kumilos ng madali sa kanila sapagkat natatakot silang mapahamak ang mga Zorn. Ang matalas na pandaman ni Gerald ay biglang nakakita ng isang espada na itinapon patungo sa kanila habang si Meilani ay nagpatuloy sa masayang pagsasalita. Mag-iingat ka. Bulalas ni Gerald habang inilalapit niya si Meilani sa kanya, pinapayagan silang pareho na iwasan ang papasok na espada. Pareho silang naging panahunan habang nakatingin sa espada na tumungo sa lupa. Habang inis ka ng lugar, napansin ni na Gerald at Meilani ang tatlong tao na nakasuot ng kulay abong robe na tumalon sa bakod at dumapo sa harapan mismo nila. Tinatapos kita ngayon, anak. Bulalas ni Lidorn, nakatitig kay Gerald. Sino ka, eksakto? Hindi ko na maalala kung kailan may hinanakit sa iyo. Sagot ni Gerald, nakakunot ang noo, ano ang pakay mo sa pagpatay sa akin? Gupitan ng kalokohan at isuko mo na lang ang iyong buhay. Kinutya si Lidorn, ayaw ihayag ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Kabanata 1707. Pumunta ka upang makahanap ng isang ligtas na kanlungan, Meilani. Sinabi ni Gerald, haharapin ko sila. Tumango lamang si Meilani bago tumakas, alam na ang pananatili dito ay magdudulot lamang ng higit na kaguluhan kay Gerald dahil wala siyang alam na martial arts. Sa pinakamaliit, maaari siyang humingi ng tulong. Ibinalik ni Gerald ang kanyang tingin sa tatlong may edad ng mga lalaki sa sandaling natitiyak niyang umalis na siya. At sa ganyan, nagsimula ang kanilang laban. Lalo nang naging mahirap para kay Gerald na harapin ang isang atake ng atake mula sa tatlong tao na nakapasok na sa Avatar Realm. Sa pag-iisip na iyon, maibabalik lang ni Gerald ang kanyang oras at maghanap ng mga bakanteng, gayunpaman, 3 sa isa ang kalaunan ay naging sobra para sa kanya, at si Lidorn ay nagawang mapahamak kay Gerald. Si Gerald ay napaatras ng paatras habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig sa epekto. Alam na alam ni Gerald na ang welga ni Lidorn ay walang alinlangan na nagdulot ng napakalaking pinsala sa kanyang panloob na panangga sa paghinga habang siya ay napunta sa lupa. Upang maiisip na nakapasok ka sa Avatar Realm sa iyong edad, anak. Inisya ni Lidorn, nakatingin sa nakakaawang estado ni Gerald. Habang ikaw ay isang tunay na master ng martial arts, hindi mo sinasadya na masaktan ang isang tao na hindi dapat masaktan. Sa nasabing iyon, nakakahiya, ngunit ang iyong buhay ay magtatapos sa ngayon. Nang sinabi iyon ni Lidorn, sinadya niya ito. Pagkatapos ng lahat, ilang tao ang edad ni Gerald ang nakapasok sa Avatar Realm. Ang mga nakarating dito sa kaharian na ito ay karaniwang mga matatanda na nagsumikap sa loob ng mahabang panahon. Isang kahihiyan ng master martial arts na ito na namatay, inalog ni Lidorn ang pag-iisip at itinaas ang kanyang tayback na pinatuon kay Gerald. Tuldok-tuldok. Alam ni Gerald na mapapahamak siya sa sandaling makita niya iyon. Paimpal niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hinintay ang kamatayan. Biglang naalala ni Gerald ang sutla na bag na binigay sa kanya ni Somero ilang segundo lamang bago tumusok ang puso sa kanyang puso. Sa pamamagitan nito, inagaw niya ang sutla at pinunit ito. Agad na naglabas ang bag ng isang gintong ilaw na sumaindi sa buong likod na hardin matapos itong gawin ni Gerald. Si Lidorn at ang dalawa pang matanda ay kailangang tumalikod ng kaunti dahil wala silang makita dahil napakabulag nito. Ang susunod na alam ng sinuman, ang isang figure ay tumatalon mula sa bubong at lumapag sa gitna ng dalawang partido. Si Lidorn ay sinalubong ng isang mabilis na puwersang palad mula sa figure bago pa siya makapagreaksyon. Tuwang-tuwa si Gerald habang pinapanood si Lidorn na lumilipad paatras at napagtanto na ang taong nasa harapan niya ay walang iba kundi si Somero. Sigaw ni Gerald sa isang nanginginig na tinig, "Master!" Bago mag-blackout. Galit na galit si Somero nang makita niya ang kanyang minamahal na mag-aaral sa napakasamang estado. Si Lidorn ay tumalon pabalik sa kanyang orihinal na posisyon, nakatingin kay Somero at nanunuya, "Ipinapalagay kong ikaw ang Panginoon ng batang iyon. Aalisin ka lang muna namin dahil nagpasya kang pumasok." Sa nasabing iyon, silang tatlo ay sisingilan ng diretso para sa Somero. Si Somero naman ay nanatiling matatag sa kanyang posisyon. Sa halip, siya ay nakatayo ng walang paggalaw habang iginuhit niya ang kanyang espada mula sa sakop nito. Tuldok-tuldok. Inilabas niya ang natitirang talam sa isang iglap ng mata, walang ekspresyon ang mukha. Ang slash ni Somero ay napakabilis na si Lidorn at ang kanyang mga tauhan ay nahuli. Hanggang sa nagsimulang tumulo ang dugo sa kanilang mga leeg. Habang nakatingin sila kay Somero, nanlaki ang kanilang mga mata at lahat sila ay napahawak sa kanilang leeg bago bumagsak ng walang buhay sa lupa. Wala sa kanila ang maaaring mahulaan ang lakas ni Somero habang nakahiga sila sa dahan-daang lumalagong dugo ng dugo. Upang isipin na kinuha lamang sa kanya ang isang maliit na bahagi ng isang segundo upang matapos ang mga ito.
Pasimpleng ungol ni Sumero sa tatlong patay na katawan. Wala silang pagkakataon laban sa kanya. Kabanata 1708. Nasa paligid iyon noon nang bumalik sa eksena si Meilani kasama si Nori at ang iba pa. Nang napagtanto na ang Panginoon ni Gerald ay pumatay sa tatlong nakatatandang salarin, agad na nabigla si Meilani. Upang isipin na siya ay ito malakas. Ang pagkakaroon ng isang napakalakas na master, may katuturan ngayon kung bakit nagawang maging malakas ni Gerald tulad ng dati niyang ginagawa. Mabilis na kumawala rito at ibinalik ang kanyang atensyon kay Gerald pagkatapos ay sumugod si Meilani sa nasugatan na kabataan habang tumatawag Gerald. Tumawag kagaya ng ginawa niya, wala nang malay si Gerald. Sa pakikitungo sa tatlong matandang kalalakihan, siniliat ni Sumero ang kanyang espada bago tumungo sa tagiliran ni Gerald at siyasatin ang kanyang mga sugat. Panipi tuldok. Ang kanyang panloob na istruktura sa paghinga ay nasa gulo, kailangan ko siyang gamutin kaagad. Idineklara si Sumero matapos suriin para sa pulso ni Gerald sa pulso ng kabataan. Kasunod nito, binuhat niya si Gerald sa kanyang mga braso at tumakbo sa ilalim ng patnubay ni Meilani hanggang sa silid ni Gerald. Matapos mailagay ang walang malay na si Gerald sa kanyang kama, sumigaw si Sumero pagkatapos, lahat kayong lumabas. Huwag mo akong abalahin habang ginagamot ko ang kanyang mga sugat. Kahit na nais ni Meilani na manatili, sa huli, mabilis siyang sumuko sa pagsubok na magprotesta. Habang isinara ni Meilani ang pinto sa likuran niya at nakasandal dito, balak maghintay doon hanggang sa matapos ang paggaling sa Panginoon ni Gerald, pinagmasdan niya habang ang kanyang ama ay sumugod sa kanya. Ano ang nangyari sa lupa, Meilani? Tinanong ni Yerkon Zorn sa isang balisa sa tono. Tatlong makapangyarihang tao ang biglang sumalakay sa amin na ipinapahayag na nais nilang patayin si Gerald. Habang siya ay labis na nasugatan, siya ay buhay pa rin. Paliwanag ni Meilani habang nakatingin sa kanyang ama. Ano? Napakahusay. Upang isipin na ang isang tao ay maglakas loob saktan ang tagapagbigay ng aming pamilya at sa loob ng aming paninirahan walang mas mababa. Kailangan kong puntahan ito, ungol ni Yerkon. Habang siya ay galit na galit, ang prioridad ngayon ay pa rin upang matiyak na ang mga pinsala ni Gerald ay matagumpay na gumaling. Si Meilani ay higit na nag-alala tungkol doon kaysa sa kanya at totoong inaasahan niya na magiging maayos si Gerald sa huli. Tuldok. Sinasabi tungkol saan, nasaan si Gerald? At ano ang kanyang kalagayan? Tanong ni Yerkon habang nakatingin sa kanyang anak na babae. Panipi tuldok. Well, kasalukuyang ginagamot ng master ni Gerald ang kanyang mga pinsala. Pulong ni Meilani bago hinaila ang kanyang ama ng medyo malayo sa pintuan. Nakataas ang isang bahagyang kilay, hindi mapigilan ni Yerkon na magtanong. Ano ang mali, Meilani? Bakit ba patago? Oo, kita mo, ang master ni Gerald ay sobrang lakas. Mula sa kung gaano kalinis ang mga hiwa sa mga bangkay, maliwanag na pinatay niya ang lahat ng mga makapangyarihang mananakop sa isang solong slash. Pulong ni Meilani habang nakatingin sa kanyang ama na naguguluhan. At, iyon ba ang dahilan kung bakit ka nagiging sikreto? Ang aking anak, ikaw, sa lahat ng mga tao, dapat mong malaman kung gaano kalakas si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, ang kanyang Panginoon ay dapat na mas malakas kaysa sa kanya. Sagot ni Yerkon sa isang mahinahon na tono. Si Yerkon ay nakasulyap kay Sumero kanina habang ang Dean ay nagmamadali upang dalhin si Gerald sa kanyang silid at kahit mula sa sandaling iyon, masasabi na niya na si Sumero ay isang pambihirang tao. Ngayon na napagtanto niya na si Sumero ay Panginoon ni Gerald, nakumpirma ni Yerkon ang palagay na iyon. Sa kanya, si Sumero ay ang uri ng tao na hindi kikilos kung magagawa ito ng iba. Pagkatapos ng lahat, isang solong paglipat mula sa Sumero ay tiyak na humanga sa mundo. Tuldok. Ang kanyang tren ng pag-iisip ay naputol nang marinig niya si Meilani na nagtanong, sabihin, sa palagay mo ay kukunin din ako ng Panginoon ni Gerald bilang kanyang alagad, tatay. Nagtaas ng kilay, sumagot din si Yerkon tulad ng gagawin niya iyan, Meilani. Hindi mo lang siya mahihiling na maging master mo. Bukod, mayroon na siyang alagad si Gerald. Ano ang nakasisiguro sa iyo na may kagustuhan pa siyang iba? Narinig iyon, agad na naisip ng Meilani ang kanyang bibig. Habang alam na niya na ang pagiging alagad ni Sumero ay malapit sa imposible, ang isang batang babae ay maaaring managinip. Sa sandaling iyon, kapwa sila nakarinig ng pagbukas ng pinto. Pagbukas upang harapin ang tunog, pinanood nila si Sumero na lumabas mula sa silid ni Gerald. Kabanata 1709. Nang makita ito ni Yerkon at Meilani, sumugod sila sa kanya. Master, kumusta si Gerald? Sa nag-aalala na tono, nagtanong si Yerkon. Sa ngayon, maayos siya, ngunit kakailanganin niyang magpahinga ng maayos sa mga susunod na araw. Alagaan mo siya hanggang doon. Habang nais kong manatili, kailangan kong umalis ngayon upang mag-alaga ng ilang negosyo, Sumero sumagot bago lumundag at mawala agad.
Sa kabila ng katotohanang hindi tinukoy ni Sumero kung ano ang kailangan niyang gawin, nararamdaman ni Yerkon at ng kanyang anak na balak niyang maghiganti kay Gerald. Ano man ang kaso, pareho silang dumabog sa silid ni Gerald upang makita kung kumusta siya. Hindi nila mapigil ang mag-alala habang nakaupo sila sa tabi ng kanyang kama, nakikita kung gaano siya mapatla at mahina. Pagkatapos ng lahat siya ay nagdusa ng matinding pinsala sa loob. Ang panloob na panangga sa paghinga ni Gerald ay matagumpay na naayos ng Sumero, at ang nag-iisa lamang na disbentaha sa pangyayaring ito ay kailangan niya ng ilang araw upang ganap na makarecover. Si Quid ay makikita na nakaupo na kinakabahan sa tahanan ng pamilya Rose sa ilang sandali, naghihintay para sa tatlong matatanda na bumalik. Hindi nagtagal pagkatapos, ang isa sa mga mayordoma ng pamilya ay sumabog, kinakabahan na bulalas, masama ito, Panginoon. Mayroong isang seryosong problema. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ito? Sagot ni Quid, kuminahon ka. Habang nakatingin siya sa nabulabog na butler, Master G. Quarles at ang iba pang dalawang matanda, sila patay na sila. Nauutal na sabi ng nanginginig na mayordomo. Natigilan si Quid. Ano? Bulalas niya. Ang tatlong matatandang Ginoo ay hindi ka panipaniwala malakas. Paano nakuha ni Gerald ang mga ito sa... Si Quid, nagulat pa rin, ay na-prompt na magtanong, sigurado ka ba dyan? Guro, sumumpa ako sa aking buhay. Nasaksihan ko silang lahat na pinutol ng ulo sa isang solong slash dahil sinabi mo sa akin na bantayan ang kanilang pag-usad. Bulalas ng kinilabutan na mayordoma na pinapaalala ang nakita niya kanina. Ang lakas ng takot ni Quid ay lumakas nang marinig niya iyon. Kung ang mamamatay tao ay nasa panig ni Gerald, madali niyang matuklasan na si Quid ang utak sa likod ng lahat. Nang marinig ang isang paputok na tunog, naputol ang kanyang pag-iisip. Si Quid at ang kanyang mayordoma ay nakatingalo lamang ng malapitan ng mata sa figure na lumitaw sa harap nila, makitid na maiwasang masquash ng isang lumilipad na pinto. Nagising si Quid at agad na tinangka na ipatawag ang kanyang mga bantay. Natuklasan lamang na nakakabingi siya at nakakabingi. Ang parehong Quid at ang mayordomo ay mabilis na napagtanto na ang isang daloy ng dugo ay dumadaloy na sa kanilang mga leeg matapos ilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga leeg. Tuldok-tuldok. At pagkatapos ang dalawang lalaki ay namatay, bumagsak sa isang nakapasok na puddle ng kanilang sariling dugo. Ang figure ay tumagal ng isa pang paglundag bago mawala ng walang bakas ngayon na pareho silang naharap sa, nang dumating ang iba pang mga Rose sa eksena, sinalubong sila ng paningin ni Quid at mga katawan ng mayordoma na nakahiga sa isang pool ng kanilang sariling dugo. Naturally, naging sanhi ito ng isang malaking pagkabalisa sa mga miyembro ng pamilya Ro, at ang babae ng pamilya Ro ay naitim din. Ito ay isang gabi ng kaguluhan at malaking pagkalito para sa Rose. Kabanata 17:10. Nang magising si Gerald kinabukasan, sinalubong siya ng kanyang Panginoon na naupo sa tabi ng kanyang kama na nakapikit. Napagtanto ni Gerald na ang sakit ng buong katawan niya sa pagtatangka niyang tumayo. Tuldok-tuldok. Ni hindi siya nakaupo. Sumulat si Sumero ng kanyang mga mata sa eksaktong oras na iyon. Nang mapagtanto niyang nagulat na si Gerald, ngumiti siya at sinabing, Gerald, nagising ka na. Master, ako, huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Sa ngayon, nakikipag-usap ka lamang sa ilang mga panloob na pinsala. Sumero ay sumagot bago pa matapos ni Gerald ang kanyang katanungan, magiging fit ka bilang isang violin sa hindi oras kung gagaling ka ng maayos sa mga susunod na araw. Natahimik si Gerald nang marinig iyon. Ang pagkakatok ay naririnig mula sa pintuan ng kanyang silid maya-maya lamang. Tumakad si Sumero upang buksan ito at nakita na si Melanie ang dumating upang maghatid ng agahan ni Gerald. Pumasok si Melanie sa silid at inilagay ang agahan ni Gerald sa kanyang mesa bago nagtanong, ano ang pakiramdam mo, Gerald? Sa isang nag-aalala na tono, mayroon bang anumang nakakaabala sa iyo? Tumugon si Gerald sa pamamagitan ng pagngiti ng banayad at pagiling bago mahina ang pagtugon, mabuti na lang ako. Tuldok-tuldok, kailangan ko lang magpahinga ng kaunting sandali. Lumabas si Sumero sa silid matapos mapansin na si Melanie ang mag-aalaga kay Gerald. Sinamantala ni Melanie ang pagkakataong bamulong, sabihin, Gerald, mayroon akong magandang balita. Kahapon ang master ng pamilya Ro ay pinatay sa kanyang sariling tahanan. Lumitaw si Gerald na natigilan saglit na parang hindi niya inaasahan ang ganoong bagay na mangyayari sa labas ng asol. Panipi tuldok, tuldok-tuldok. Gayon din, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang iyong Panginoon ay nagpunta sa isang lugar kagabi upang dumalo sa isang bagay, tulad ng sinabi niya, dagdag ni Melanie matapos ang isang maikling pagpos. Napaangat ang kilay ni Gerald habang isinasaalang-alang niya ang halatang pahiwatig ni Melanie bago tumugon, sa iyo, sa tingin mo ginawa ito ng aking Panginoon. Kung kailangan mo ng anumang patunay, nagpunta ako sa katawan ni Quid ngayon.
Tuldok-tuldok. Ipinaliwanag ni Maylani, ang gash sa kanyang leeg ay katulad ng sa tatlong matatandang pinatay ng iyong Panginoon kahapon. Nang marinig ito ni Gerald, naisip niya sa sarili kung totoo ang sinasabi niya, sa gayo'y pinaghiganti siguro ako ng master. Tuldok-tuldok panipi. Kaya sa anumang kaso, Gerald, hindi na kailangang mag-alala. Pagkatapos ng lahat, ang Rose ay tila hindi magkaroon ng kamalayan na ang iyong Panginoon ay may kasalanan. Bukod dito, dahil sinalakay ka ng mga Rose kahapon, malamang na hindi nais ng kanilang pamilya na isa publiko ang kaganapang ito, paliwanag ni Maylani. Ang Rose ay tiyak na i-play ito ligtas pagkatapos ng paghihirap ng dalawang pangunahing pagkalugi para sa pagtatangka na linlanggan ang kanilang kaaway. Si Nori at ang natitirang entourage ni Gerald ay sumunod sa suit hindi nagtagal. Ano ang pakiramdam mo, Gerald? Hindi napigilan ng nag-aalala na si Nori na magtanong habang siya ay nakaupo sa paanan ng kanyang kama. Si Nori ay takot na takot hanggang sa namatay noong isang araw matapos makita kung gaano masama ang kalagayan ni Gerald, natatakot na hindi siya makakabangon. Huwag mag-alala, mas mahusay ang ginagawa ko ngayon. Nakangiting sagot ni Gerald. Napakagandang balita yan, G. Crawford. Magpahinga ka ng ilang araw upang maipagpatuloy natin ang aming paglalakbay kapag nakagaling ka ng buo. Pahayag ni Ray. Hindi nila maipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kanilang kasalukuyang rate kung mananatili siya sa kondisyong ito. Sa pag-iisip na iyon, ang pinakamahusay na kurso ng pagkilos sa ngayon ay maghintay para sa pagpapabuti ni Gerald. Natahimik sandali si Gerald matapos tumango bago humarap sa kanyang partido at tinanong, "Speaking of which, where did Master go?" "Oh, umalis na ang Dean. Sinabi niya sa amin na alagaan ka ng mabuti at sabihin sa iyo na nakuha niya ang lahat para sa iyo." Ipinaliwanag ni Ray, sa kasalukuyang pagkakagulo ng pamilya Rowe, hindi magtatagal bago nila sirain ang kanilang sarili. Nakapagpahinga si Gerald matapos marinig iyon. Sa kabila ng mabuting balita, nagkaroon siya ng isang nakakainis na pakiramdam sa kanyang tiyan. Ang katotohanan siya ay pinalo pa rin ng masama noong araw bago ipinahiwatig na hindi siya sapat na makapangyarihan. Kabanata 17:11. Sa anumang kaso, tiyaking nakakakuha ka ng maraming pahinga sa mga darating na araw. Maaari mong iwanan ang lahat sa amin. Dagdag pa ni Nori. Napagtanto ni Gerald na wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod pagkatapos marinig iyon. Sa pamamagitan nito, nagretiro na siya sa kanyang kama upang magpahinga. Si Juno, ang nakatatandang kapatid ni Maylani, ay makikita na kumatok sa pintuan ni Gerald kinaumagahan, nagtanong, "Gerald, gising ka ba?" Nagtanong ako. Hindi mapigilan ni Juno na itaas ang kilay habang binubuksan niya ang pinto pagkatapos maghintay ng mahabang panahon at walang natanggap na tugon, natuklasan lamang na wala siya roon. Paano siya nakalayo? Ibig kong sabihin hindi siya maaaring lumayo lamang, hindi ba? Pinag-isipan ni Juno ang sitwasyon, naguluhan. Sa isang bahagyang pagsimangot, mayroon siyang ideya kung nasaan si Gerald. Tuldok-tuldok. Sa pag-iisip na iyon, sumugod siya sa likurang hardin upang makita kung nasa paligid pa siya. Pagdating ni Juno sa likurang hardin, sinalubong siya nina Gerald at Late Query na nagmumuni-muni sa mga bangkong bato tulad ng inaasahan niya. Kapwa sila lumitaw na medyo kontento na nakapikit. Hindi mapigilan ni Juno na mapabuntong hininga habang iniikot ang mata. Hindi katakataka na ang kanyang silid ay naging disyerto. Pareho silang bumangon ng maaga sa umaga upang sanayin. Lumakad si Juno sa tagiliran ni Gerald matapos ang isang maikling pagtigil at binulong, "Gerald." Nabukas ni Gerald ang kanyang mga mata nang marinig ang kanyang pangalan at ngumiti habang sumagot, "Young Lady Zorn. Maaga kang bumangon. Narito ka rin ba upang sanayin?" Tumingin si Juno kay Late na nakaupo sa tabi niya, sandali, hindi pinapansin ang tanong ni Gerald. Napabuntong hininga na lamang si Juno nang mapansin ang gaanong galaw nito at kung gaano kaliit ang nagbago ng kanyang ekspresyon. Alam na alam niya na si Late ay hindi dapat trifle at medyo nag-alala siya na magalit siya sapagkat hinahanap niya si Gerald. Anuman, binuksan ni Late ang isang mata at dumulas ng diretso sa likod ng hardin nang maramdaman niya ang tingin sa kanya ni Juno. Tuldok-tuldok. Bahagyang nasiyahan si Gerald sa kakayahan ni Late na basahin ang mood nang makita niya iyon. Sigurado siyang umalis na si Late dahil ayaw niyang istorbohin ang pribadong sandali ni na Gerald at Juno. Si Juno mismo ang gamaan na kinuha ni Late sa hint. Sa anumang kaso, ngayong umalis na siya, mabilis na ibinalik ni Juno ang kanyang pagtuon kay Gerald, na tinanong, "Bakit sa lupa kagising ng ganoon, Gerald?" Sagot ni Gerald, "Sanay lang ako gumising ng maaga." Kinampanan ni Gerald ang ugali na ito mula pa noong siya ay bata pa, at nakakagulat na natulungan siya nito na mapabuti ang parehong mga kakayahan sa physical at martial arts sa mga susunod na taon. Nakikita ko. Gayunpaman kapag natapos mong magnilay, sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa kung saan.
Mulalas ni Juno, hinawakan ang kamay ni Gerald at kinaladkad palabas ng kanyang bahay nang hindi man lang naghihintay na tumugon siya, pinayagan lang ni Gerald na hilahin siya dahil nagpasya siya. Tuldok-tuldok. Nang huli ay nakarating sila sa isang panaderia ng ilang uri. Ngayon, Gerald, ang agahan ang aking ituturing. Alam mo lang, araw-araw akong pumupunta dito dahil hindi ka panipaniwala ang tinapay na kanilang ginagawa. Pagkatapos nito, hinailan niya siya papasok sa bakery at sumigaw, "Waiter! Mangyaring 3 tray ng tinapay." Si Juno ay isang regular kaya natural na kinikilala siya at binigyan ng pangunahin ang utos sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, ang waiter ay naghahatid ng 3 tray ng masarap na amoy na tinapay sa mesa nina Gerald at Juno nang wala pang 1 minuto. "Huwag kang mahiya, sige." Tinimok ni Juno si Gerald na subukan ang isa sa mga tinapay habang itinutulak sa kanya ang isa. Hindi man lang hinintay ni Juno na tumugon siya bago isuksok ang tinapay sa kanyang bibig, naganap na walang pag-aalala sa kanyang hitsura. Ang ganang kumain ni Juno ay upang ilagay ito ng banayad, hindi ka panipaniwala. Nagawang tapusin ni Juno ang tinapay mula sa natitirang 2 tray na in-order niya habang si Gerald ay puno pa rin mula sa 1 tray lamang. "Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Mayroon kang isang masaganang gana doon, Lady Zorn," ungol ni Gerald, medyo nagulat, habang ipinatong ang kanyang palad sa kanyang kilay. Kabanata 17:12. Pasimpleng nilainggan ni Juno si Gerald nang marinig iyon at sinagot, "Ano ito?" "Paimpal akong ipinanganak na may masaganang gana." Paimpal lang na isinubo ni Gerald ang kanyang bibig habang umiling, natatakot na kung magpatuloy siya, ibabaliktad ni Juno ang mesa. Anuman matapos ang kanilang agahan, nagtungo ang dalawa sa korte ng pagsasanay sa Dragon Blood City. Ang bawat lungsod sa kontinente ng Laycom ay mayroong sariling korte sa pagsasanay, na ginamit upang mag-host ng iba't ibang mga taunang kompetisyon. Siyempre, ang mga korte ng pagsasanay ay ginamit din bilang isang formal na pagsasanay at larangan ng digmaan para sa mga may kasanayan sa martial arts. Sa anumang kaso, sa oras na makarating sila sa korte ng pagsasanay, maraming mga tao ang nag-sparring na. Nang mapagtanto ng lahat sa silid na naruroon si Juno, nagpakita agad sila ng mga magalang na ekspresyon, na inaalok pa kay Juno ang kanilang mga sparring area. Si Juno ay nagpatuloy na kumuha ng malaking kapangyarihan sa Dragon Blood City batay dito lamang. Kung sa bagay, ang mga makapangyarihang tao, anuman ang kasarian, ay laging iginagalang ng iba. Pinili lang ni Juno ang isang liblib na lugar pagkatapos natanggihan ang kanilang mga alok, pagkatapos ay tumingin kay Gerald at sinabi, "Payagan akong haminin ka sa isang tunggalian, Gerald." Sinabi ni Gerald, "Tanggap ko. Walang pag-aalinlangan." Pagkatapos ng lahat, nangako siya na magtuturo kay Juno ng ilang kasanayan sa martial arts at anong mas mahusay na paraan upang malaman ang mga ito kaysa sa pakikipag-away sa isa't isa. Ang mga kasanayan sa martial arts ni Juno ay mas mabilis na mapapagbubuti sa kanilang pag-sparred. Sa pag-iisip na iyon, tumayo sila sa tapat ng mga dulo ng silid. "Handa ka na ba?" tanong niya nakatingin kay Gerald. Sumagot si Gerald, ready as ever. Si Juno ay hindi nagaksaya ng oras matapos marinig ito at dumiretso kay Gerald. Ang kanyang kamao ay pulgada ang layo mula sa mukha ni Gerald ng mas mababa sa 1 segundo, salamat sa kanyang kabiles. Tiyak na malakas si Juno, ngunit paulit-ulit niyang inuulit ang dati niyang pag-atake. Sa pag-iisip na iyon, madaling iwasan ni Gerald ang kanyang suntok bago hawakan ang kanyang braso at ibagsak ito. Nawala ng balanse si Juno bunga ng biglang shift at halos mahulog muna ang mukha. Sa kabutihang palad, mabilis siyang hinaila ni Gerald at iniligtas mula sa kahihiyan. Ano man ang kaso ay maaaring lahat ng tao sa eksena ay nagulat nang makita ang nangyari. Sila ng lahat ng mga tao ay may kamalayan sa lakas ni Juno. Pagkatapos ng lahat, paulit-ulit niyang hinahamon ang mga ito sa nakaraan, at pagkatapos ng paulit-ulit na pamimilit, wala nang naglakas loob na haminin siya. Hindi sila makatiis sa kanya. Nang una nilang makita si Gerald, ipinapalagay nila na dinobol lamang niya ang ilang mahihirap na katas sa pakikipagtunggalian sa kanya dahil sa matagal na niyang hindi nakakapagdilo kahit kanino. Hindi nila inaasahan ang binatang iyon na magkaroon ng isang madaling oras pagkatalo sa kanya. Ito ay tunay na nakakaganyak na sumaksi. Si Juno, na hindi madaling sumuko, tumayo at bulalas muli. Ilang sandali lamang matapos, tiwala siya na makakagawa pa siya kahit kaunting galaw pa bago siya tanggalin ni Gerald. Sumigaw ulit si Gerald, "Hold on a second, young Lady Zorn." Tinanong ni Juno, "Ano ito?" May nakataas na kilay. "Meron akong naisip, maaaring gusto mong isaalang-alang muli ang iyong diskarte sa pag-atake. Mapapalayo kita sa isang solong paglipat kung patuloy mo akong inaatake sa parehong paglipat, gaano man karaming beses mo akong atakein." Sagot ni Gerald habang ibinabahagi niya ang pagsusuri sa kanya. "Mayroon bang isang bagay na mali sa aking estilo ng pag-atake?"
Naguluhan si Juno, nagtanong. Ang kanyang buong buhay ay ginugol gamit ang estilo ng pag-atake na ito. Hindi inisip ni Juno na kailangan itong baguhin. Sa pag-iisip na iyon, ano ang naging motibasyon ni Gerald sa pagre-rekomenda? Kabanata 17:13. Siyempre, si Gerald ay hindi nagkomento sa pag-atake. Habang ang estilo ng pag-atake ay tiyak na malakas, ibig sabihin ay madalas niyang iniwan ang kanyang sarili na bukas ng bukas upang makontra bago umatake. Kapag pinagsama mo iyon sa katotohanang hindi niya binago ang kanyang estilo ng pag-atake, ang sinumang kalaban na mas malakas sa kanya ay makakakita sa kanyang mga pattern sa pag-atake ng walang oras. Ipinaliwanag nito kung paano nagawang talunin siya ni Gerald. Ang nag-iisang dahilan lamang na nagawang manalo siya sa lahat ng mga nakaraang labanan ay dahil ang mga kalaban na nakasalamuhan niya ay mas mahina kaysa sa kanya. Dahil dito, malamang na hindi sila nagkaroon ng pagkakataon o karanasan upang pag-aralan ang mga pattern ng pag-atake ni Juno. Si Gerald naman ay mas malakas kaysa sa kanya. Personal din siyang sanay ng late at mayroon siyang sariling natatanging pananaw at pagsusuri sa mga kasanayan sa martial arts at taktika ng pag-atake. Ano man nang marinig ni Gerald ang tanong ni Juno, solemne siyang sumagot, isipin mo yan. Ayon sa aking naobserbahan, may posibilidad kang mag-focus lamang sa pag-atake na kung saan ay nag-iingat sa iyo laban sa pag-atake muli. Bilang patunay, madali kitang natalo sa kabila ng katotohanang bihira kang tumuon sa pagtatanggol. Tumigil sandali si Juno nang marinig iyon. Sa halip na magalit sa pagpapastigo, inamin ni Juno na mayroon siyang isang malaking kapintasan. Paano niya ito na-miss dati? Tumingin si Juno kay Gerald ng ilang sandali bago sinabi. Nakikita ko. Gerald, salamat sa payo mo. Ito ay magiging lubos na kapaki-pakinabang kay Juno sa pangmatagalan. Hindi nakakagulat na palagi niyang nahanap na nakakapagod ang kanyang paglalakbay sa martial arts. Nililimitahan niya ang sarili sa iisang estilo ng pag-atake, naging pala. Sa anumang kaso, napagtanto niya na kailangan niyang ito ng pansin sa pag-aaral ng mga bagong estilo ng pag-atake. Halos tiyak na mapapabuti niya ang pareho niyang lakas at kakayahan sa martial arts bilang isang resulta ng paggawa nito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang maniwala na ang pagsunod sa payo ng mga pantas na tao ay may mas positibong resulta kaysa sa simpleng pagbasa sa mga diskarte. Ano man ang kaso, kahit na determinado si Juno na baguhin ang estilo ng pag-atake, ang mga dating ugali ay mahirap masira at alam niyang kakailanganin ng maraming oras at pagsisikap na masira ang ugali. Ang katotohanan iyon, gayunpaman, ay hindi pinanghinaan siya ng loob. Sa halip, nagpatuloy siya sa sparring kasama si Gerald, unti-unting binabago ang kanyang estilo ng pag-atake. Habang ang kanyang paggalaw ay bahagyang awkward at clumsy bilang isang resulta, hindi na siya natalo sa isang solong paglipat. Nagawa niyang makagawa ng hanggang sa 3 galaw sa pamamagitan ng 2 oras na marka bago isara. Pareho sa kanila ang nagpas siyang magpahinga sa silid ng pagsasanay ng korte sapagkat marami iyon sa kanya. Si Juno, na nakakakita kung magkano ang kanyang pinagbuti mula lamang sa pakikipag-sparring kay Gerald sa loob ng 2 oras na iyon, taos-pusong sinabi, maraming salamat sa ngayon, Gerald. Pawis na pawis siya. Hindi ko magagawa ang mas maraming pag-unlad na ito sa isang maikling panahon kung hindi mo ako itinuro. Sa kabila ng sinabi niya, kinilala niya na ang kanilang mga kakayahan ay malaki pa rin ang pagkakaiba. Tuldok-tuldok. Sa anumang kaso, si Nori at Ray ay nagmamadali sa korte ng pagsasanay sa isang iglap. Nang unang makita ni Nori si Gerald, sumugod siya sa kanya, bulalas, Gerald. Ito ay isang sakuna, isang bagay na kakilakilabot na nangyari. Naguguluhan na tanong ni Gerald, ano ang mali? May bahagyang nakasimangot. Aba, nagawa ng Hulk Union na makuha sina Zelig at Cyril. Sinubukan namin ang lahat upang maibalik ang mga ito, ngunit napakarami. Bulalas ni Nori, nabigo kaming iligtas sila. Galit na ungol ni Gerald, biglang lumakas ang galit niya. Upang isiping gagawan sila ng ganito sa isa sa kanyang mga kaibigan. Ang Hulk Union ay tunay na wala sa kontrol. Iyon lang ang mayroon dito. Sinusubukan namin ngayon ang Hulk Union. Panipi. Kabanata 17:14. Handa nang umalis si Gerald kasama sina Nori at Ray matapos itong ideklara. Ano man ang mga panganib, kailangan niyang isave ang parehong Zelig at Cyril. Ngunit malapit na siyang umalis, tumawag si Juno, sandali lang, Gerald. Sigurado ka, young Lady Zorn. Mas gugustuhin kong na-save mo ito para sa ibang pagkakataon kung hindi ito isang bagay na mahalaga. Ngayon na ang oras para mag-concentrate ako sa pag-save ng aking mga kaibigan. Sagot ni Gerald. Gerald, panatilihin ang cool. Kung hindi mo narinig, ang master ng Hulk Union ay umakyat na sa 3 ranggo ng Avatar Realm. Sa pag-iisip na iyon, ang simpleng pagsingil lamang ay kapareho ng pagpapakamatay.
Elaborated pa ni Juno. Bukod kay Gerald na nakapasok na sa Avatar Realm, ang iba sa Sage Realm ay walang pagkakataon laban sa mas malakas na mga miyembro ng Hulk Union. Ayaw ni Juno na sayangin nila ang buhay nila ng ganon kaya namagitan siya. Sumagot si Gerald, kahit na sabihin mo iyon, hindi ko sila maiiwan doon. Habang kinikilala niya ang punto ni Juno, naninindigan siya tungkol sa pagligtas ni Zelig at Cyril. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng hindi masyadong nalalaman tungkol sa paglalakbay, pareho silang sumang-ayon sa walang pag-iimbat na samahan siya dito. Hindi magiging makatao si Gerald na huwag subukang ibalik sila ngayon na nagkagulo sila. Gayunpaman, tingnan natin, magpapadala ako ng ilang mga tao upang suriin ang sitwasyon. Maaari naming formulate ang isang plano upang isave ang mga ito kapag mayroon kaming isang mas mahusay na pag-unawa sa kung ano ang plano ng Hulk Union. Sabi ni Juno. Tumigil sandali si Gerald matapos marinig iyon bago tumango ng bahagya. Siya ay ganap na tama. Mas makabubuti para sa kanila kung makakakuha sila ng isang tao na mag-scout ng maaga. Sa anumang kaso, ang kanyang mungkahi ay higit na nakahihigit sa simpleng pagsingil sa base ng kaaway. Bukod ang Hulk Union ay malamang na magbabantay sa kanila, inaasahan na dumating sa kanilang pagliligtas si Gerald. Anuman, umalis ang grupo sa korte ng pagsasanay para kay Juno upang magpadala ng ilan sa kanyang mga tauhan upang magmasid sa base ng Hulk Union. Nakikita na sumang-ayon si Gerald sa kanyang plano. Tuldok-tuldok. Samantala, nakita sina Zelig at Cyril na dinakip sa bulwagan ng base ng Hulk Union. Habang si Zuyo at ang kanyang mga tauhan ay nakatayo sa tabi ng kanilang pinuno, si Tiger, ang Panginoon ng Union, ay nakaupo sa kanyang mataas na trono at simpleng nakatingin sa duo. Ito ang mga kasama ng taong iyon, Panginoon. Sinabi ni Zuyo na may malaswang ngisi. Ang taong iyon ay walang alinlangang darating upang isave ang mga ito ngayon na nahuli natin sila. Nakalipas na ang oras para makapaghiganti tayo. Ang sinumang manggahas na maglagay ng isang daliri sa mga tao ng Hulk Union ay dapat mamatay. Ungol ni Tigre, nanunuya. Anuman, ay lock silang pareho sa piitan at bantayan sila ng mabuti. Bukod sa napaalalahanan ng lahat na maging maingat sa lahat ng oras. Sigurado akong darating siya sa lalong madaling panahon at kapag dumating na siya, hindi niya maiiwan ng buhay ang aming base. Sina Zelig at Cyril ay kinaladkad palayo at ipinakulong sa piitan ng base. Lumilitaw na talagang tapos na kami sa ngayon, G. Gabrio. Napabuntong hininga, nagbulong-bulok si Zelig habang nakatingin sa paligid ng piitan. Huwag kang masyadong magpakahirap. Naniniwala akong sapat ang pagmamalasakit ni Gerald sa amin upang iligtas tayo. Si Cyril, na maraming paniniwala kay Gerald, ay inalo ang sarili. Si Gerald, kung tutuusin, ay ang uri ng tao na hindi kailanman iiwan ang kanyang mga kaibigan. Siyempre, tama si Cyril. Si Gerald at ang iba pa ay kumakain sa isang restaurant na hindi kalayuan sa punong tanggapan ng Hulk Union. Napabantayan nila ang mga aktibidad ng Hulk Union habang tinatalakay ang kanilang susunod na paglipat dahil nakaupo sila sa bintana. Nalaman ng aking mga kalalakihan na ang iyong mga kaibigan ay kasalukuyang nakakulong sa piitan ng base ng Hulk Union. Ang piitan ay matatagpuan sa dulo ng pangunahing bulwagan ng kanilang base. Upang mailagay ito sa ibang paraan, kailangan nating dumaan sa kanilang pangunahing bulwagan upang makarating sa iyong dalawang kaibigan. Paliwanag ni Juno. Kabanata 17:15. Habang nalalaman ang lahat ng ito ay kamangha-mangha, paano tayo makakalipas sa masikip na seguridad ng Hulk Union? Maaari nating makita kung gaano kabaante ang mga ito ngayon kahit na mula dito. Nagtatagpa sila ng mga patrol team. Sa pag-iisip na iyon, kung nagmamadali tayo, tiyak na mahuli tayo. Ungol ni Ray bilang sagot. Nang marinig iyon ni Gerald at ng iba pa, napagtanto nilang tama si Ray. Dahil sa kung gaano kahigpit ang seguridad ng Hulk Union noong panahong iyon, malinaw na inaasahan ng mga miyembro ng Union na dumating si Gerald at isave ang duo. Ito ay walang alinlangan na isang bitag ng kamatayan, hindi katulad ng anumang iba pa. Tuldok-tuldok. Mayroon bang anumang mga mungkahi para sa kung paano tayo dapat magpatuloy? Ano ang pakiramdam mo, young Lady Zorn? Habang nakatingin siya kay Juno, nagtanong si Gerald. Nagsimulang magmuni-muni si Juno matapos marinig ang kanyang katanungan. Kahit na alam nila kung nasaan ang mga hostage, ang pagliligtas sa kanila ay magiging napakahirap. Ang tanging bagay na naisip ko ay ang pag-akit sa kanila ang layo mula sa base. Bukod doon, hindi ako sigurado kung paano kami makakapunta sa kanilang base upang mai-save ang iyong dalawang kaibigan. Sagot ni Juno. Kita ko, iyon mismo ang iniisip ko. Pagkatapos ng lahat, ang paglalakad sa hindi na ipahayag ay wala sa tanong. Hindi alintana, sa sandaling maakit natin sila, lumikas na lamang tayo sa kanilang base at ililigtas sina Cyril at Zelig.
Pagmamaktol ni Gerald, seryoso sa ekspresyon. Mabuti na sa amin, Gerald. Mangyaring bigyan kami ng mga detalye kung paano mo nais na mapunta ang plano. Isasagawa namin ang iyong mga order sa sulat. Sagot ni Nori. Mahusay na sinabi. Gayunpaman, bumalik sa mga detalye. Ipinapanukala ko na hatiin kami sa 2 pangkat hanggang sa makumplito ang misyon. Ray, Nori, upang mai-save sina Cyril at Zelig, kailangan mo akong samahan sa kanilang base. Umaasa ako sa inyong 2 na pupunan para sa akin. Young Lady Zorn, para sa iyo. Alam kong maraming magtanong, ngunit maaari mo bang maglingkod bilang isang nakakaabala sa amin? Tanong ni Gerald, binago ang tingin mula kay Nori kay Juno. Walang problema. Dahil pupunta kami doon, dapat kayong maghintay para sa aking signal bago kumilos. Magsamang muli tayo sa kagubatan sa labas ng Dragon Blood City kapag natapos na natin ang lahat. Habang tinitingnan niya si Gerald, sumagot si Juno na paano ito tunog. Paimpal na tumango si Gerald nang marinig iyon. Sana, gagana ang kanilang plano, anuman, si Juno ay nagtapos upang mapahamak ang loob ng Hulk Union Base ngayong natapos na ang plano. Sisiguraduhin niyang lahat ng tao sa silid ay masyadong abala para mapansin si Gerald. Tuldok-tuldok, nagsimulang maglakad agad sina Gerald, Ray, at Nori sa bakuran ng base kaagad. Sa kabutihang palad, ang Hulk Union ay mayroong maraming matataas na pader na nagbigay ng mahusay na takip para sa kanilang tatlo. Tahimik na naupo ang trio sa isang bulag, naghihintay para sa signal ni Juno. Di nagtagal, ang tatlo sa kanila ay nakatayo doon na nanunood ng isang sinag ng ilaw na binaril sa kalangitan, lamang upang bumagsak sa base ng Hulk Union. Naglalaman ang base na maraming maliliit na bahay, at sa pag-iisip na iyon, ang isa sa mga sawimpalad na bahay sa loob ay sumunog sa sandali na sinaktan ito ng ilaw. Naturally, nagdulot ito ng gulat sa mga miyembro ng Union na lahat ay nagsimulang sumisikap na patayin ang apoy. Nang makita nila yon, alam nila na oras na upang pumasok sa loob. Si Gerald at ang kanyang pangkat ay mabilis na pumasok sa base pagkatapos nito. Kabanata 17:16. Mabilis silang lahat na nag-scan sa lugar ng nasa pader na sila. Tumaan si Gerald at ang kanyang partido sa pangunahing bulwagan ng Union bago diretso patungo sa piitan pagkatapos makumpirma na ang lahat ng mga kalalakihan ng Union ay nagagambala pa rin ng apoy. Tuldok-tuldok. Si Gerald at ang 2 pa ay nakasilip sa sulok na haantong sa piitan upang tingnan kung may nagbabantay sa pasukan. Sa kabutihang palad, lumitaw na mayroong lamang 2 mga gwardya na nakadestino doon. Sa pag-iisip na iyon, nakuha muli ni Gerald ang kanyang Astra Beast Sword at inalis ito matapos tiyakin na hindi pa nila napapansin, pagkatapos ay tumakbo si Gerald patungo sa isa sa mga gwardya at dalubhasa na tinabas ang kanyang lalamunan. Damyugo ang dugo sa nakalantad na lalamunan ngayon ng gwardya nang agad siyang makapagreaksyon, bumagsak siya sa lupa, patay, sa isang iglap. Nang mapagtanto ng ibang lalaki na wala ng buhay ang kanyang kasama, agad niyang hinugot ang kanyang sariling taybak at tinangka na putulin si Gerald. Siyempre, madaling maiwasan ni Gerald ang atake. Pagkatapos ay sinipa niya ang espada ng lalaki bago sinipa siya sa tiyan gamit ang isa pang sipa. Habang nahahawak ng lalaki ang kanyang sakit ngayon sa tiyan, sinuntok ni Gerald ang pagkakataong masuntok siya sa ulo na mabisang pinatay siya. Tuldok-tuldok. Hindi nakakagulat dahil sa bilis at kasanayan ni Gerald na nakatapos siya pareho sa napakabilis. Anuman, hinaampas ni Gerald ang mga tanikala ng piitan gamit ang kanyang espada sa sandaling makitungo sila, ang mabigat na clunk ng mga tanikala ay maaaring marinig ilang segundo pagkaraan ng ang mga kadena ay nahulog sa lupa. Ang paggupit sa mga kadena tulad nito ay isang piraso ng cake para sa Astra Beast Sword, salamat sa talam ng labaha. Sa anumang kaso, ngayong hindi na nakalok ang pasukan, binuksan ni Gerald ang mga pintuan ng piitan upang maghanap para sa kanyang mga kaibigan. Tuldok-tuldok. Ang isang galit na tigre ay maaaring makitang sumabog sa bulwagan kasama ang maraming mga lalaki sa likuran niya makalipas ang ilang sandali. Alam niyang naisave ang kanilang mga hostage sa sandaling makita niya ang 2 patay na gwardya. Sakay siya sa labas ng oras na makita si Gerald at ang kanyang mga kaibigan na tumatakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa pader ng kanilang base. Iyon. Ang Diyos na iyon na bata ay matagumpay sa pagligtas ng kanyang mga kalaro. Hahabol ako sa kanya. Sigaw ng tigre, bilasan mo. Habang siya at ang kanyang mga tauhan ay sumugod kay Gerald. Nais kong patnubayan ninyong 2 sina Cyril at Zelig mula sa lugar na ito. Si Gerald, na narinig ang galit na sigaw ni Tiger, ay mabilis na nilainggan kina Ray at Nori matapos silang nasa ibabaw ng pader ng base. Habang ginagawa mo yun, maaabala ko sila. Gayunpaman, paano ka gupitan ang kalokohan at magpatuloy? Kung hindi man, wala sa atin ang makakalabas dito ng buhay. Ganting sagot ni Gerald, inaasahan ang tugon ni Nori.
Tahimik lamang ang pagsang-ayon ni Nori at Ray nang marinig iyon at ginawa nila ang sinabi niya. Nagsimulang tumakbo si Gerald sa tapat ng direksyon kaagad nang wala sila sa paningin. Kung napunta dito, susubukan niyang akitin ang mga kalalakihan ng Onyo na malayo sa kanyang mga kaibigan. Nakita siya ni Tiger at ng kanyang mga tauhan habang siya ay lumayo sa di kalayuan tulad ng inaasahan niya. Kabanata 17:17. Ayan na siya, bulalas ng tagapagsalaysay. Habang pinipikit niya ang kanyang ngipin, utos ng galit na tigre, kuhanin ang batang iyon at tapusin siya para sa kabutihan. Si Tiger at ang kanyang posse ng isang dosenang kalalakihan ay nagawang isara ang distansya sa pagitan nila at niya ng mabilis. Upang mas malala pa, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nakulong sa pagitan ng Hulk Union at isang bangin na may isang hindi nakikitang ilalim. Kid, isuko muna. Kinutya ng tigre bago sumubo, wala nang ibang lugar upang tumakbo. Nagulat si Tiger kay Gerald sa mabilis na abutan siya. Nakasimangot si Gerald at sinamon siya ng tingin kay Tiger bago isiwalat ang isang nakakalokong ngiti at panunuya, sumuko ka. Naniniwala ka ba na kaya mo akong patayin? Nagulat si Tiger nang marinig iyon. Kung sa bagay, hindi makakalabas si Gerald sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ito ay isang malaking usapan na nagmumula sa isang tao na natigil sa pagitan ng pinalo hanggang kamatayan at namamatay. Maaari mong subukang kumuha ng isang mabilis na pananampalataya kung nais mo, ngunit ang kamatayan lamang sa kailaliman ang naghihintay sa iyo. Tumisi si Tigre. Oh, sabi ng nagsalita. Habang tumatalon siya sa talampas, sumagot si Gerald, payagan akong subukan. Natigilan sa katahimikan ang natigilan na tigre nang malaman niya na nagpasya si Gerald na kunin ang kanyang sariling buhay kaysa mahulog sa kanyang mga kamay. Bumalik ang kanyang pagkakasimangot sa kalaunan at simpleng sumubo siya bago umalis kasama ang kanyang mga kalalakihan, hindi nag-abala na tumingin sa kailaliman. Kung tutuusin, hindi malalampasan ni Gerald ang taglagas na iyon. Hindi bababasa, iyon ang palagay ni Tiger. Si Gerald, taliwas sa inaasahan ni Tiger, ay buhay pa rin at maayos. Ang kanyang pagkahulog ay nasira ng isang malaking puno at siya ay nilamon na ng maraming mga sangay, gayunpaman, kahit para sa kanya, ang epekto ng pagbagsak ay sobra. Sa pag-iisip na iyon, wala nang malay si Gerald na suspine sa itaas ng isang nagngangalit na ilog ng mga malalakas na sanga ng isang puno. Si Ray, Nori, Zelig, at Cyril ay nakarating lamang sa kagubatan sa labas ng Dragon Blood City, habang ang nakaitim na si Gerald ay walang ideya na siya ay nakaligtas. Tuldok-tuldok. Si Juno, na matagal nang naghihintay sa kanila, ay sumugod at sinabi sa kanyang mga tauhan na suportahan sina Zelig at Cyril bago sumigaw, Ray. Pagbati, Nori. Sa wakas, nakarating ka na. Nagsisimula na akong matakot na may isang kakilakilabot na nangyari sa iyo. Kaugnay nito, saan napunta si Gerald? Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sinabi niya sa amin na patakbuhin ang kabaligtaran upang maaari niyang painan ang natitirang Hulk Union na malayo sa amin. Sagot ni Ray, bahagyang humabol ang labi. Ano nga ulit? Natulala si Juno sa mga kilos ni Gerald at bulalas gaano kadelikado. Alam na alam ni Juno na hindi siya makatiis ng maraming mga miyembro ng Hulk Union ng sabay-sabay at na ang kanyang buhay ay nasa delikadong panganib. Huwag kang mag-alala, Miss Zorn. Hintayin mo lang kami dito habang bumalik kami ni Nori upang hanapin si Gerald. Sagot ni Ray. Kabanata 17:18. Hindi mo magagawang. Ito ay malayo masyadong mapanganib. Tandaan na ang Hulk Union ay aktibong naghahanap sa amin ngayon. Sa pag-iisip na iyon, kung babalik ka upang hanapin siya, mahuhuli ka ng wala sa oras. Halos agarang sagot ni Juno. Sa lahat ng nararapat na paggalang, Miss Zorn, kung siya ay patay na, wala kaming hanggareng mabuhay sa una. Marihing sinabi ni Ray. Sina Ray at Nori ay nakabolt na, binabalik ang kanilang mga hakbang, bago pa man tumugon si Juno, na pabuntong hininga lang si Juno nang makita ito. Sa kabila nito, hindi niya maitatanggi na medyo naantig siya. Si Gerald ay mayroong maraming mabubuti at matapat na kaibigan. Anuman, matapos ang mahabang paghahanap kay Gerald, kalaunan ay nakarating sina Ray at Nori sa bangin kung saan lumundag si Gerald. Tuldok-tuldok. At sa sobrang takot nila, napansin nila ang pendant ng jade ni Gerald na nakahiga malapit sa isang bato. Si Nori ay nanatiling tahimik sandali, ang kanyang puso ay lumaktaw ng isang pintig bago tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Tuldok-tuldok. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Hindi. Ito, ungol ni Nori sa sarili, mabilis na kinuha ang pendant ng jade bago tumitig sa hindi makapaniwala sa kailaliman sa ilalim ng mga ito. Ngunit dahil ang jade pendant ay napakalapit sa gilid ng bangin, Gerald, tinapik ni Ray ang balikat ni Nori at sinabing, kuminahon ka, Nori. Magiging maayos na si Gerald. Manampalataya sa kanya, ito ay mahirap, ngunit pareho silang nagawang kumbensihin ang kanilang sarili na si Gerald ay nabubuhay pa sa isang maikling sandali.
Matyaga silang naghintay sa tabi ng bangin para sa kanya pagkatapos nito. Tuldok-tuldok. Gayunpaman sa paglipas ng mga oras lalong naging mahirap na pasanin. Sa wakas umiling ang dalawa at naglakad palayo sa bangin tuluyan ng nasaraan ng loob. Alam ni Juno na may isang kakilakilabot na nangyari kay Gerald nang makita niya kung gaano sila nalulumbay nang sa wakas ay bumalik sila sa kagubatan. Ang kanyang mga takot ay nakumpirma nang mapansin niya na si Ray ay may hawak na kanyang jade pendant. Panipi tuldok-tuldok-tuldok, Miss Zorn. Gerald. Malamang na nahulog siya sa isang bangin. Sinabi namin iyon dahil ang tanging lugar na mahahanap namin ang kanyang palawit ay malapit sa isang bangin. Tuldok-tuldok. Pulong ni Ray habang ipinakita sa kanya ang palawit sa isang malungkot na tono. Sumubsob ang puso ni Juno nang marinig iyon. Tumigil muna siya sandali bago umabot upang kunin ang pendant mula sa pagkakahawak niya at sinabing, magsimula tayo sa pamamagitan ng pagbalik sa aking bahay. Hindi lamang tayo maaaring sumuko sa puntong ito. Kung sa bagay dahil hindi pa natin siya natagpuan ay hindi nangangahulugang wala na siyang buhay. Tama ka, Miss Zorn. Hindi namin nakalaing bababa siya ng walang laban. Siya ay, walang duda, buhay pa rin. Nori, magsaya ka. Tandaan, kailangan nating maniwala sa kanya. Bulalas ni Ray habang sinubukan niyang pasayahin si Nori. Dahan-dahang itinaas ni Nori ang kanyang ulo at mariing tumango nang marinig iyon. Sinamantala ni Juno ang katotohanang si Nori ay medyo gumagaan ang pakiramdam at umorder, iyon ang espiritu. Anuman, dapat kaming umalis dito sa lalong madaling panahon. Wala kami sa pinakamagaling na lugar kaya mas mabuti pang bumalik tayo sa base bago tayo hanapin ang Halter Oak Union. Mabilis na dinala ni Juno ang iba pa sa kanyang bahay pagkatapos nito. Nang maglaon ay natuklasan si Gerald na walang malay sa tabi ng isang itim na nakasuot at misteryosong mukhang matandang lalaki. Tuldok-tuldok. Ang kanilang mga mukha ay naiilawan ng apoy na nagsimula ang matanda at sila ay protektado mula sa mga elemento ng mga pader na bato sa kanilang paligid. Dahan-dahang iminulat ni Gerald ang kanyang mga mata hindi nagtagal, huminga siya ng maluwag nang mapagtanto niyang buhay pa siya. Mabilis niyang napagtanto, gayunpaman, na hindi siya nag-iisa. Nagtataka siya kung sino ang matandang lalaki, nakakunot ang noo habang nakatingin sa taong nakaupo sa tabi ng apoy. Siya ba ang nagligtas sa kanya? Sino ka? Dumating ka ba upang iligtas ako? Kabanata 17:19. Nang malaman ni Gerald na nasa loob sila ng isang yungib, tinanong niya, gayon din, nasaan tayo? Sa kabila ng katotohanan ang matandang lalaki ay lumitaw na basahan at palpak, alam niyang hindi siya isang ordinaryong tao. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ako ay isang tao lamang na nakatira sa pag-iisa sa bundok na ito, sagot ng matanda matapos ang isang maikling pagpos sa isang masungit na boses. Natigilan si Gerald nang marinig iyon. Upang isipin na ang isang tao ay maaaring manirahan sa isang lugar na tulad nito. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan? Sumagot ang lalaki, maaari mo lang akong tawaging Old Hughes. Inakay ng matandang Hughes si Gerald palabas ng yungib na kanilang kinaroroonan pagkatapos, si Gerald ay sinalubong ng nakagaginhawa na paningin ng isang gasukli na buwan nang tumingin siya sa langit. Tuldok-tuldok. Sa kabila ng pagiging kalmado ng gabi sa kanya ay naramdaman, sinenyasan si Gerald na magtanong. Isinasaad sa akin ang isip kung saan kami pupunta, Old Hughes. Nang mapagtanto niyang papasok na sila sa isang siksik na kagubatan. Dahil sa makakapal na mga dahon, halos tiyak na malalamon sila sa kadiliman at ang pagiging nasa isang hindi nag-iilaw na kagubatan sa gabi ay isang napakasamang ideya. Habang mas sinubukan niyang alamin kung sino si Old Hugh, mas naging masalimuot siya. Anuman simpleng lumakad si Old Hugh, hindi pinapansin ang tanong ni Gerald. Nakarating sila sa tila isang maliit na talon, mga 10 minuto ang lumipas. Sa kabila ng maliit na laki nito, ang katahimikan ng gabi ay naging malinaw ang tunog ng pagsabog ng kristal na tubig. Ano ang lugar na ito? Nagtataka si Gerald habang nakatingin sa paligid. Si Hughes ay simpleng nakatitig kay Gerald bago sabihin, sumunod ka sa akin. Hindi na pinansin ang tanong ni Gerald, si Old Hughes ay simpleng nakatingin kay Gerald bago sinabi, sundin mo ako. Matapos sabihin iyon, ang matandang lalaki ay dumiretso sa talon at nawala sa likuran nito. Si Gerald na natigilan saglit ay mabilis na nakuhang muli ang kanyang kapwa at maingat na inilagay ang kanyang kamay sa talon. Upang mapasok siya ng tubig. Nasa likuran na niya ang talon sa susunod na alam niya. Mabilis na naalala ni Gerald ang palapag ng klase paglalakbay sa kanluran, ngayong alam na niya na mayroong isang nakatagong lugar sa likod ng talon. Pagkatapos ng lahat, ang Water Curtain Cave ng Great Sage Heaven's Equal ay isang katulad na lokasyon sa palapag. Mabilis na nagising si Gerald at nagsimulang tumingin sa paligid bago nagtanong. Muli, ano nga ba ang lugar na ito, Old Hughes? Tudok-tudok tandang pananong panipi.
Nasa isang napakalaking puwang sila na napapalibutan ng mga pader na parang bato na bituin. Ito ay isa sa mga nakamamanghang tanawin na nakita ni Gerald at hindi niya inaasahan na ang lahat ng ito ay may tago dito ng lahat ng mga lugar. Tuldok-tuldok. Si Old Hughes, na nasa malapit, ay sumenyas lamang para lumapit si Gerald at sinabi, "Lumayo ka rito. Mayroon akong isang bagay na nais kong ipakita sa iyo." Nagmamadaling lumapit si Gerald sa tagiliran ng matanda, tinaas ang isang bahagyang kilay. Nakatitig lamang si Gerald sa pagkamangha ng mapagtanto niya na may isang mataas at medyo translucent na haligi ng bato sa harapan niya ngayon na nakatayo siya sa tabi ng Old Hughes. Kahit na hindi kilalang tao ang katotohanan na may isang bagay na tila nasa loob ng haligi. Kabanata 1720. Nagtanong si Gerald, "Ano ito sa lupa?" Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Una at pinakamahalaga, ang lokasyon na ito ay kilala bilang Fishgot Cave at sa loob ng haliging bato na ito ay isang sinaunang longsword na kilala bilang Fishgot Sword, paliwanag ng Old Hughes kay Gerald. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ang Fishgot Sword, sabi ng tagapagsalaysay. Naguluhan si Gerald nang marinig ang isang kakaibang pangalan para sa isang longsword. Pagkatapos ay nakuha ni Old Hughes ang isang pinagsama na pergamino mula sa ilalim ng kanyang Amerikana. Nang ibuka ito ni Gerald sa harap niya, ang unang imaheng nakita niya ay isang gwapo, malakas na lalaki at isang lalaking mukhang may edad na nakatayo sa isang lokasyon na kamukha ng kapansin-pansin sa kinaroroonan nila ngayon. Tuldok-tuldok. Ito ay walang duda na naglalarawan pareho sila sa Fishgot Cave. "Iyon ba tayo?" Si Gerald na ngayon ay ganap na naguluhan, nagtanong. Sumagot si Hughes, dahan-dahan na inilalantad ang isang malubhang ngisi, "Bingo. Ipinapakita nitong pareho kaming nakatayo sa iisang lugar. Alam kong nakalaan ako upang mamuno sa isang tao rito nang una kong natuklasan ang pergamino na ito at nakita ang mga nilalaman nito. At ngayon sa huli, narito ka." Naiintindihan ni Gerald na nagulat sa sitwasyon. Nasasabi ni Gerald na hindi ito isang kapintasan dahil sa kung seryoso ang pagtingin sa kanya ng Old Hughes. Ano ang isang kakaibang pagkakataon na ang pergamino ay naglalarawan ng kanilang kasalukuyang sitwasyon ng tumpak. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ano nga ba ang nangyayari dito, Old Hughes? Si Gerald naguguluhan, ayoko nang iwanang madilim pa. Ano ang inspirasyon para sa pagguhit? Ano nga ba ang lokasyon na ito? At ano ang kahalagahan ng mahabang salita sa harap niya? To put it bluntly, Gerald, mapapahamak ka. Sigurado ako na ikaw ang nakatakdang maglabas ng taybak mula sa haligi ng bato sapagkat inilalarawan ako ng pagguhit na dinadala kita rito. Bulalas ni Old Hughes. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ako, sigurado ka ba? Hindi posible na ibang tao ito. Tumugon si Gerald, medyo natigilan sa pag-angkin ng Old Hughes. Mula nang makuha ko ang pagguhit na ito, aking anak, naghihintay ako sa iyo dito. Kung hindi ikaw ang isa, mangyaring ipaliwanag kung bakit narito kami ngayon. Konting oras lang bago kami magkita. Bilang tugon, sinabi ng Old Hughes. "Ah, nakikita ko. Kaya, ano ang kakaiba sa Fishgot Sword?" Sa wakas ay sumuko si Gerald at tiningnan ang espada sa loob ng haligi ng bato, na siyang umani ng kanyang interes. Nang marinig ng lumang Hughes ang tanong, tiningnan niya ang mga mata ng kabataan at sinabi, "Ang Fishgot Sword ay isang sinaunang longsword na sinabi upang bigyan ang mga kakayahan ng waterbending ng wielder. Sigurado akong ikaw lang ang kwalipikadong gamitin ito sa una dahil ikaw ang taong nakalarawan sa mapa." Nasasabi ni Gerald sa matandang hindi nagsisinungaling sa seryoso nitong ekspresyon. Sa kabilang banda, ang Old Hughes ay walang masyadong dahilan upang magsinungaling tungkol sa mga ganoong bagay. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sige, kung gayon. Kaya, dahil kakailanganin kong gumuhit ng taybak, paano ko ito gagawin? Tanong ni Gerald. Narinig ito, hinawakan ng matanda ang braso ni Gerald at hinaila papunta sa isang bato. Tuldok-tuldok. Napansin ni Gerald na isang palad ay nakaukit dito. Utos ni Old Hughes, ilagay ang iyong kamay dito. Si Gerald na natigilan ng biglaang pagsigaw, simpleng ginawa tulad ng sinabi sa kanya bago ibalik ang tingin sa matandang lalaki at nagtanong. Tuldok-tuldok. Tulad nito. Hush! Bulalas ni Old Hughes na sinenyasan si Gerald na takpan ang kanyang bibig ng kanyang mga kamay. Naririnig nila ang hagulgol ng tubig na dumadaloy sa yungib ngayon na pareho silang tahimik, pareho silang nakatayo doon na nanunood habang ang mga agos ng tubig ay nagsimulang dumaloy sa bato na hawak ni Gerald, lahat ay inaabot ang hugis palad na indent. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.